Are you ready? Amen. Sabi ko, amen. Grabe, kikilos talagang kaawa yung mga dapat na nandito. Sila ang wala. Amen. May isang kwento mga kapatid, si Sergeant First Class Joseph Gant ay inilibing noong December 2013 sa California. Siya ay kasama na nakipaglaban noong World War II at Korean War. Kaya lang, sa kasamaang palad, siya ay nahuli ng mga kalaban sa Korea noong 1950 at namatay sa sunod na taon. Pero ang kanyang katawan ay hindi bumalik sa Estados Unidos sa maraming taon at hindi kinukumpirma ng mga North Koreans ang kanyang pagkamatay. Ang kanyang asawa, si Clara, ay naghintay ng maraming taon, ilang dekada pa nga, para sa pagbabalik ng kanyang mister. Siya ay palaging pumupunta sa gobyerno para kumalap ng impormasyon o balita kung ano na ang nangyari sa kanyang mister. Tapos, bumili pa nga ng bahay si Clara at ipinaayos yung bahay ayon sa disenyong magugustuhan ng kanyang mister. Na kapag bumalik na ang kanyang mister, ay he will go fishing, mangingisda na lang yung kanyang mister. Kumbaga parang relax na lang, mag-relax na lang yung kanyang mister. Amen. Makalipas ang maraming taon, si Clara ay 94 years old na nang ibalik sa kanilang bansa ang bangkay ng kanyang asawa para ilibing ng may dangal at paggalang. Hindi iyon ang homecoming na inaasahan ni Clara. Masakit man, pero at least ay nakita niya pa rin ang kanyang mister sa huling pagkakataon. Imagine, 94 years old na si Clara. Amen, nang bumalik yung katawan ng kanyang mister. Nang interviewin si Clara, ito ang sabi niya, pakinggan niyo po mga kapatid. Sinabihan ako ng aking mister na kung may masamang mangyari sa kanya dahil nga siya isang sundalo, ay mag-asawa ulit ako. Amen. Sinus po sa inyo kapag namatay po inyong asawa, mag-aroon de biro. Amen. Talagang ganda talaga itong topic na ito. Pero sabi daw ni Clara, sabi niya hindi. Amen. For your clarification, pag namatay ang asawa, amen, pwede po mag-asawa. Oh, bakit parang saya nyo? Napag-ahalataan sa tiyan. Hindi. Mahalin mo ang iyong asawa. Amen. Amen. Pero sabi ni Clara, hindi. Hindi ako mag-aasawa ulit. At ito ako ngayon, 94 years old na, asawa pa rin niya. Sabi niya ganito sa English, "Here I am, still his wife, and I am going to remain his wife until the day the Lord calls me home." Ako'y mananatili pa rin niyang asawa, kabiyak, misis, hanggang sa araw na pauwiin na rin ako ng Panginoon. Ang mensahe ng kwento na yon, mga kapatid, ay kahit alam niyang matagal ng patay, ang kanyang mister, umasa pa rin siya, nababalikan siya ng kanyang mister, at hindi nga siya nag-asawa. Ganon niya pinahalagahan ang pag-aasawa. Sabi ko, ganun niya pinahalagahan ang pag-aasawa. Pagamat walang ikakasal ngayon. Pero nakikita ko, kaya nga ginawa ko ito, kasi may mga dumadalo na mga mag-asawa o couples. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya nais ko pong mangaral tungkol sa paksa na ito ng pag-aasawa. Marriage. Hindi lang po ito para sa mag-asawa, kundi para din ito sa mga mag-aasawa. Amen? Mga ngaral po ko ngayong umaga, the value of marriage. The value of marriage. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na mahalaga ang marriage. Amen. At katulad ni Clara sa kwento kanina, dapat nating pahalagahan ang marriage. Ang pag-aasawa, this church preach about marriage. Amen? Naniniwala ako sa kahalagahan ng pag-aasawa. Amen. Ng kasal. Amen. Ng kasal. Amen. Basahin
Basahin po natin ang ating main text, John chapter 2, verses 1 to 11. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus at naimbitahan din sina Jesus at ang mga alagad niya. Nang maubos na ang alak sa handaan, sinabihan si Jesus ng kanyang ina, ubos na ang alak. Sumagot si Jesus, Ginang, wala itong kinalaman sa akin at sa iyo. Hindi pa po dumarating ang panahon ko. Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. At bawat tapayan ay maaaring maglaman ng 75 hanggang 115 litrong tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, sumalo kayo ng kaunti at dalhin sa namamahala ng handaan. At dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman niya ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling, bagamat alam ito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, kadalasan ang pinakamasarap na alak muna ang inihahain at kapag marami nang nainom, ang mga panahuin saka naman inilalabas ang mababang uri. Ngunit ikaw, ngayon mo lang inilabas ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana ng Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus, kung saan ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at sumampalataya sa Kanya ang mga lagad niya. Let's pray, church. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito. Tulungan mo bawat isa, personal kang mangusap, Panginoon, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat mananampalataya ngayong umaga, O Diyos, maunawaan namin ang kahalagahan ng pag-aasawa at hindi ito dapat binabalewala. Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Nangihinayang pa rin talaga ako. Talagang wala talaga sila. Yung talagang inaasahan ko na narito ngayong umaga ay wala. Praise God! Amen? Kasi may pumapasok na na couples. Amen? Mamaya explain ko. Amen? Nagtatanong ako, kasal na po ba kayo? At, yun nga, alaman ko, meron pang mga hindi ikinakasal, pero nagsasama na. Amen? Kaya, amen, i-share nyo na lang po sa kanila. Okay po ba yan? Amen. Dapat nilang mapakinggan. Amen. Amen? Dahil una, mga kapatid, una natin pag-usapan, God values marriage. God values marriage. Sa Tagalog, pinapahalagahan ng Diyos ang pag-aasawa. Paano ko nasabi, mga kapatid, 3 bagay nasa Bible. Una, alam niyo ba, mga kapatid, na hindi lang nilikha ng Diyos ang lupa, dagat, punong kahoy, halaman, araw, buwan, hayop at tao, kundi nilikha din ng Diyos ang pag-aasawa. Amen. Mababasa natin sa Genesis chapter 2 verse 18. Genesis, book of beginnings. Kaya nga nandito yung creation story, pasimula. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. Sa mga singles po na narito, lalo na sa mga lalaki, kung nagbabalak kang magsolo sa buhay, usisain mong talata na ito, hindi ako ang may sabi, ang Diyos, hindi daw mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Amen. Hindi ako may sabi, ang Diyos. Nakatingin sa akin. Siya ang may sabi niya. Amen. Hindi daw mabuti. Kaya lumikha ang Diyos ng isa pang nilalang, babae, na magiging katuwang at makakasama ng lalaki. Ngayon, mga kapatid, amen? Anong sinasabi ng talata na yan? Listen. Alam ng Diyos na kailangan ng lalaki ang babae. Ulitin ko, ha? Alam ng Diyos na kailangan ng lalaki ang babae.
Ang babae ang nagko-complement sa lalaki. Listen, mga lalaki, sino dito mga tunay na lalaki? Pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito. Pakinggan nyo ito mga lalaki. Sige, tawa-tawa ka. Kulang ang lalaki kapag walang babae. You understand? Kulang ang lalaki kapag walang babae. Kung alam ng Diyos na hindi na kailangan ng lalaki ang babae, hindi na siya lilikha ng babae. Kung alam ng Diyos, okay na si Adan. Enough na yan, sapat na, kaya na niyang mag-isa. Hindi na kailangan lumika ng isa pang nilalang na babae. Tama po ba? May sinasabi niya? Pero ang Diyos lumikha siya kasi alam ng Diyos kailangan ng lalaki, ng babae na makakasama sa buhay na ito. Amen? Hindi magiging kumpleto ang pagkalalaki ng isang lalaki kapag wala siyang asawa. Diyan pa po ba kayo? O sinasabi nyo ngayon, bakit pa ako umatin? Ulitin ko, hindi kompleto ang pagkalalaki ng isang lalaki kapag wala siyang asawa. Hindi ako may sabi ang Diyos. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, ako, nagpapasalamat ako palagi sa Panginoon at sa asawa ko na meron akong asawa. Ikaw, nagpapasalamat ka ba sa iyong asawa? Amen. O nagsasawa na? Biro lang, biro. Amen. Amen. O, kaya sa mga binata na narito, mga kapatid, sa mga binata na narito, o tingin kayo sa akin, sino mga binata na narito? Tingin kayo sa akin. Sa mga binata na narito, mag-asawa ka. Pwede. Pati rin sa mga dalaga na narito, mag-asawa ka. Amen. Okay, makinig po muna. Isa pa mga kapatid, itong talata na ito, na binasa natin, yan po ang kauna-unahang kasalan o marriage sa kasaysayan ng tao sa mundo. Pastor, paano naging kasalan yan? Wala namang ceremony. Walang ceremony dahil wala pa namang simbahan o City Hall noon. Para magkandak ng kasalan. Pero yan po mga kapatid ay pag-aasawa. Lumikha ang Diyos ng lalaki at babae para maging mag-asawa. Kaya ngayong umaga mga kapatid, God is the author of marriage. Sabi ko, God is the author of marriage. Amen. Marriage is God's idea. Marriage is God's will, kalooban ng Diyos for man and woman to become one. Kaya ngayong umaga mga kapatid, hindi ang tao ang nag-isip o nag-imbento ng pag-aasawa, ang Diyos. Kasi may mga naririnig ako ngayon, ang pag-aasawa, ang kasal ay imbento lang daw ng tao. No! God is the author of marriage. Genesis 2:24, yan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Amen. Nasa Genesis chapter 2 pa rin tayo, yan ang context. Binasa natin kayo na 18, binaba natin 24. Ang sinabi ay asawa. Ang sinabi ay asawa. Si Adan at si Eva naging mag-asawa. Amen? May mga nagsasabi kasi, sinabi ko na pala ito, ang kasal daw ay inimbento lang ng tao. Mali! Ang Diyos ang lumikha ng pag-asawa. Tapos may mga nagsasabi pa na ang kasal daw ay just a piece of paper. Piraso lang daw ng papel. Mali din! Ang kasal o pag-aasawa ay isang sacred covenant o sacred transaction with God. Ang pag-aasawa ay sagradong tipanan kasama ang Diyos. Amen.
nagsama, ang hindi ikinasal, hindi kasali doon ng Diyos. Kanyang ino-honor ay mag-asawa na ikinakasal. Diyan pa po ba kayo? Amen. Bakit kailangan kasama ang Diyos? Kasi nga ang Diyos nga lumikha ng pag-asawa. Kaya mahalaga sa Diyos ang pag-aasawa dahil siya ang lumikha ng pag-aasawa. Ikalawa, mga kapatid, kung bakit mahalaga sa Diyos ang pag-aasawa, balikan natin yung ating main text sa verse 11. John 2, verse 11. Ang nangyaring ito sa Cana ng Galilea, ang unang himala na ginawa ni Jesus. Take note ha, unang himala na ginawa ni Jesus. Kanina ang binasa natin ay Genesis chapter 2. Sa pasimula ng lahat, nilikha ng Diyos ang lahat kasama ang pag-aasawa. Tapos pagdating dito sa John chapter 2, New Testament, amen, but I believe this is not coincidence. Napansin nyo ba parehong chapter 2? Genesis chapter 2, tapos pagdating sa New Testament, John chapter 2. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang Panginoong Hesus, ang unang himala na ginawa niya ay hindi nagpagaling ng may sakit, hindi siya nagpatigil ng bagyo, hindi siya bumuhay ng patay. Ang unang himala na ginawa ng Panginoong Hesus, God in the flesh, dito sa lupa, ay sa isang kasalan. Unang himala. Ibig sabihin ng kasalan, may lalaki at babae na mag-aasawa. Amen? Mga kapatid, kapag sinabing una, mahalaga yun. Unang himala. Amen? Sino sa inyo nakapagsabi na ng ganito? Bakit mo pa unahin yan? Hindi naman mahalaga yan. Tama po ba? Ang inuuna ay mahalaga. Sabi ko, ang inuuna ay mahalaga. Kaya ang tagpo na ito ay nagsasabi at nagpapatunay na napakahalaga sa Panginoon ng pag-aasawa. Pero ang dami niyang pwedeng gawin na unang himala. Pero unang himala na ginawa ng Panginoon ay para sa mag-asawa. Sa isang kasalan. Amen? Sa pasimula, sa Genesis, nilikha ng Diyos ang marriage. Tapos ang unang ministry ng Panginoong Hesus ay marriage. Kaya God really values marriage. Amen? Kaya kung mahalaga sa Diyos ang pag-aasawa, mga kapatid, sa lahat ng mga mag-asawa dito, dapat pinapahalagahan din natin ang pag-aasawa. Pinapahalagahan nga ng Diyos eh. Dapat pinapahalagahan din natin ang pag-aasawa. Amen. At ito yung sayang. Amen. Sa mga couples ngayong umaga. Listen. At kung inuuna ng Diyos ang pag-aasawa, bakit nyo dinidelay ang pag-aasawa? Yun, buti naman tumahimik na. Inuuna ng Diyos, ikaw, sa inyong online, na hindi pa nagpapakasal, bakit mo dinidelay ang pag-aasawa? Inuuna ng Diyos, ulitin ko, why are you delaying it? Diyan pa po ba kayo? Amen. Tama ba? Inuna pa ng Diyos? Inuna ng Panginoon? Unang himala niya, ministry, kasal. Amen. Amen. Mga kapatid, ipinapangaral ko po ito dahil ang kalooban pa rin ng Diyos sa isang lalaki at isang babae na nagmamahalan ay maging mag-asawa. Amen. Ngayon, tanong ko, masasagot niyo ito, paano magiging mag-asawa? Pakilakasan? Pakilakasan? Marinig sa online? Ano magpasakal? Ulit, malinaw. Amen. Paano magiging mag-asawa? Magpakasal. 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 Kaya sa mga nagsasama na, hindi pa kasal, amen. Mga kapatid, God values marriage. Magpakasal.
Amen? Pastor, kahit hindi naman kami kasal, masaya naman kami nagsasama at nagmamahalan. Yun. Palagi yung yung kanilang pangdepensa, pangbato. Okay, listen mga kapatid. Listen, mahalaga po ito. Oo, masaya kayong nagsasama. Pero nais kong malaman ng bawat isa na hindi lahat ng masaya ay tama. Amen. Hindi ibig sabihin na masaya kayo ay tama na ang inyong ginagawa. Hindi lahat ng masaya ay matuwid. Amen. Hindi lahat ng masaya ay mabuti. Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 12, maaaring may magsabi sa inyo, pwede kong gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Amen. Pwede nyo gawin ang lahat. Pati yung magsama ng hindi kasal, pwede. Pero sabi diyan, hindi lahat makakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi ako magpapaalipin dito. Kaya ngayong umaga mga kapatid, I need to say this, ang live-in setting ay hindi sa Diyos. Amen. Nag-post ako para sumiksik talaga sa isip. Ang live-in setting ay hindi sa Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay marriage, hindi live-in. Amen. Kaya ang gusto ng Diyos para sa atin ay marriage, tayo ay magpakasal. Alam nyo mga kapatid, yung mga nagsasabing okay na ang live-in, galing yun sa dyablo. Tandaan, ang lahat ng ginagawa ng Diyos, pilit na winawasak ng dyablo. Ang lahat na sinasabi ng Diyos, pilit na binabaluktok ng dyablo. Okay? God said marriage, pero sabi ng mga tao, live-in. Okay na. Pilit na binabaluktot, tinitwist ng dyablo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Balikan natin yung sa Genesis. Diba sabi ng Diyos, huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy na yun na nasa gitna dahil sa oras na kainin nyo yun, mamamatay kayo. Dumating ang dyablo sa katauhan ng ahas, sabi niya, kainin nyo. Okay lang yan. Hindi naman kayo mamamatay. Tama ba? Alam niyo ba yung kwento? Tinitwist niya palagi kung anong sinasabi ng Diyos. Hindi, okay lang. Kainin ninyo. Hindi naman kayo mamamatay. At hanggang ngayon, ganun-ganun pa rin ang estratehiya na ginagawa ng dyablo. Pilit niyang pinapaluktot ang katotohanan ng salita ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot lang mga kapatid. Amen? Ang tao, mas pinaniniwalaan ng dyablo kaysa sa Diyos. Amen? Kinain nila, sumuway sila sa Diyos. Anong sunod na nangyari? Napahamak ang buong sangkatauhan. At ito tayo ngayon, produkto ng kanilang pagsuway. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? From generation to generation, yung sumpa ng kasalanan hanggang ngayon nag-e-exist. Amen? Kaya mga kapatid, pakinggan mo ito. Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. At ang sabi ng salita ng Diyos, marriage. Kasal. Ang Biblia pa rin ang ultimate standard of truth. Amen. Amen? Walang mali dito. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, yes, pwedeng masaya silang nagsasama na hindi kasal, pero ang malaking tanong, masaya din ba ang Diyos sa kanilang pagsasama na hindi sila kasal? Yun ang tanong. Oo, masaya kayong dalawa. But the question is, ang Diyos din ba masaya? Diba, napaisip kayo. Oo, masaya kayo. Ang Diyos, kamusta? Sa inyong pagsasama na hindi kayo kasal, masaya din ba ang Diyos? Yun ang dahilan mga kapatid, bakit ang church na ito ay nangangaral tungkol sa marriage
At ang pastor ay nagtatanong kung kasal na ba kayo. Kung may couple sa pumapasok, amen, hindi ko naman agad tinatanong, pinapalipas ko lang yung ilang Sunday. Pero pag hindi na ako makatiis, tatanungin ko na, bro, kasal na ba kayo? Alam nyo kung bakit mga kapatid, kung bakit nangangaral ang church na ito about marriage, at si pastor tanong ng tanong, amen, about kung kasal na ba kayo? Dahil gusto po namin na mailagay sa tama at ayos ang inyong pagsasama. Amen. Pagsasama na nararapat at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Andyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Yun kasi mga kapatid ang trabaho ng pastor. Galing sa salitang pastol. Ang pastol, shepherd. Anong ginagawa ng shepherd? Nag-aalaga ng mga tupa. Kapag nakita pa ng shepherd yung tupa nandun sa tabi ng bangin, mo siya mahulog. Mahamak yan. Kaya ang pastor, kapag may nakikitang hindi na tama, mali. Di ba? Kukunin niya yung tupa at dadalhin sa mas ligtas na lugar. Kaya naunawaan ko, iba sa inyo, nakukulitan na siguro kay pastor. Pastor, nagtanong, kasal na kami. Dahil nga, gusto namin na mailagay sa tama at maayos ang inyong pagsasama. Hindi lang sa paningin ng mga tao sa mundong ito, kundi sa paningin mismo ng Diyos. Amen po ba? Ikatlo mga kapatid, na patunay na mahalaga sa Diyos ang pag-aasawa. May hindi po mabuting consequence ang paglabag sa pag-aasawa. Ito mga kapatid, mahalaga ito. Focus. Amen? Alam nyo ba mga kapatid na isa doon sa kilala nating 10 utos, sino po sa inyong pamilyar sa 10 Commandments? Amen. Amen? Ay nakalaan, isa doon nakalaan para sa pag-aasawa. Noong Exodus 20:14, nasa inyong harapan, huwag kang mangangalunya. Para saan yan? Para sa single? Para sa mag-asawa, tama po ba? Ang pangangalunya, adultery sa English, ano pong ibig sabihin niyan? May asawa ka na, pero naghanap, umibig, sumama ka pa sa iba. Mga kapatid, ang pangangalunya ay kasalanan sa Diyos. Kaya tignan nyo mga kapatid, inutos talaga ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Amen? Alam nyo mga kapatid sa Bible, kapag ang tao ay nahuli sa pangangalunya, dinadala siya sa harapan ng taong bayan. Tapos siya ay pagbabatuhin hanggang mamatay. John 8:4-5, at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuling nangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Alam niyo mga kapatid, kung yan ay gagawin pa rin sa panahon natin, ang daming mamamatay. Nandiyan pa po ba kayo? Kung yan gagawin pa rin sa panahon natin ngayon, ang daming mamamatay. Sila nyo, yung kanilang kautusan, kaugalian. Nahuli ka na kalunya, grabe, ang kapalit, kamatayan. Amen? Mga kapatid, anong gustong ipakita sa atin dyan ng Diyos? Gustong ipakita sa atin dyan ng Diyos na napakahalaga sa Diyos ng pag-aasawa. Amen? Na hindi dapat binabaliwala at sinisira ang pag-aasawa. Kaya pakinggan nyo ito mga kapatid. Ang sumisira sa pag-aasawa ay nagkakasala sa Diyos. Wag, sabi ng Diyos, huwag mong sirain ang marriage. Ako ang lumikha dyan. Huwag kang mangangalunya. Sabi ng Diyos, ang marriage, ang pag-aasawa ay mahalaga sa akin. Buhay mo, isa doon 10 utos talagang inilaan niya para sa pag-aasawa. Amen po ba? Diba? Meron doon, honor your father and your mother, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, tapos boom! Huwag kang mangangalunya. Talagang ganon kahalaga sa Diyos ang pag-aasawa. Amen po ba?
At isa pa mga kapatid, ito, pati yung sexual immorality. Immoralidad. Ang sexual immorality ay kasalanan sa Diyos. Ano ba ang sexual immorality? Listen, ang sexual immorality ay pakikipagsiping sa hindi mo asawa o pakikipagsiping ng hindi pa kayo kasal. Amen. Mahimik ata. Ang tawag doon, sexual immoralidad. Pero yung mga kapatid, amen, ang mga gumagawa nun, ang tawag sa'yo, immoral. Ang bigat. Amen. Tignan nyo pang sabi, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Lahat may Bible reference. Amen. Sa English ko gagamitin. NIV, New International. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, adultery, nor men who have sex with men. Hindi daw sila makakapagmana ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos sa langit. Pansinin niyo mga kapatid, unang-una sa listahan, sexually immoral. Tama ba? Yan ba'y nakalagay dyan? Hindi daw sila makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Yung mga sumisiping sa hindi nila asawa. Grabe mga kapatid, diyan pa lang, kitang-kita mo na kung gaano kabigat, kahalaga sa Diyos ang pag-aasawa. Para sabi ng Diyos, huwag niyong bababuhin ang pag-aasawa. May kalalagyan kayo. Amen po ba? Kaya anong solusyon ngayong umaga mga kapatid? Sabi ng Bible. Amen? 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Ngunit dahil marami ang natutuksong gumawa, yan, ng sexual na immoralidad, mas mabuting mag-asawa ang bawat lalaki o babae. Amen. Kapag hindi ka na daw makapagpigil, nga, yung tinatawag nila na tawag ng laman. Amen? Kapag hindi ka na makapagpigil, anong sabi ng Bible? Mag-asawa. Mag-asawa. Ang sabi ng Bible, mag-asawa. Sino hindi na makapagpigil? Huwag nyo itaas ang inyong kamay. Mag-asawa. Balik ako, Mark. Amen? Andyan pa po ba kayo? May solusyon na binigay ang Bible. At ikaw ay para lang dun sa asawa mo. At yung asawa mo para lang sa'yo. Amen po ba? Alam nyo na ibig ko sabihin. Mag-asawa ka at doon sa kanya ka lang sisiping. Amen po ba? Listen, tingin kayo lahat sa akin. Mag-asawa kaysa magkasala. Amen. Sabi ko, mag-asawa kaysa magkasala. Amen. So, alam niyo na bakit ko ito'y pinapangaral. Ngayong umaga, mga kapatid. Amen? Biruin nyo mga kapatid. Sayang nga, sayang talaga. Hallelujah. Please, paki-share, mga kapatid. Amen? Isipin mong mabuti. Yung mga live-in partners na hindi kasal, nagsasama, mga kapatid, isipin nyo may ginagawa sila na hindi nila dapat gawin kasi nga hindi sila kasal. Kaya ganun ang church na ito. Kasal na ba kayo? Mas mabuti kung magpakasal po kayo. Nakuha niyo na mga kapatid. Amen. Mainis ka na kay pastor, magalit ka na kay pastor, makulitan ka na kay pastor, pero ngayong umaga mga kapatid, gusto ko lang na mapabuti kayo. Mapabuti ang inyong pagsasama, mapabuti
mapabuti ang inyong kaluluwa, ang inyong relasyon higit sa lahat sa Panginoon. Amen? Hindi makakapasok sa langit ang mga sexually immorals. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, mag-asawa. Magpakasal. Amen? Yun ang tama. Amen? Biruin nyo mga kapatid, kahit nga ang batas, nagsasabi na ang totoong mag-asawa ay yung kinasal. Kahit pumunta ka, amen, sa ating government. Kasal po ba kayo? Opo. Saan po yung marriage certificate? Kailangan ba nun? Pwede ba yun? Di ba? Basta kasal lang kami. Hindi, hahanapan ka. Nasaan po yung katunayan? Kasi yun po ang ino-honor. Amen. Ng ating lipunan, ng ating pamahalaan. Ang mag-asawa ay yung kinasal. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Pero inyo mga kapatid, napakaganda ng marriage. Legal na kayo sa batas, legal pa kayo sa Diyos. Hallelujah. Amen. Kung ang marriage pala just a piece of paper lang, bakit hindi makapagpakasal? Piraso lang pala ng papel. Amen po ba? Amen. Ano pong kinakabahala nyo? Sa mga makakapanood dito online, na wala ngayong umaga, ano pong kinakabahala ninyo? Gastos? Amen. Alam nyo mga kapatid, sa ating fellowship, listen, sa ating church, hanggat maaari, kahit yung simpleng kasalan lang. Itong pagkakamali ng mga ikinakasal, pakinggan nyo ito. Ito yung maraming pagkakamali ng ikinakasal. Mas pinaghahandaan nila yung wedding kaysa sa marriage. Pero yung wedding, isang araw lang. Yung marriage, ang lifetime. Kaya mas paghandaan nyo yung, sa mga ikakasal, mas paghandaan yung marriage kaysa sa wedding. Amen. May, yun nga eh. Kasi tayo mga Pilipino, yung ano tayo, yung pasikat. Yung payabang, di ba yung ganon? May, ano yun? Yung may, ano pa, SDE, tama ba? Mga kapatid ha, listen, ito practical. Ang kasal, hindi ipinapangutang. Meron kaming kakilala ni Rolin. Pagkatapos ng kasal, problemado sila. Dahil bakod sila sa utang. Yun ba ang gusto ng Diyos? Hindi. Tatanungin ba ng Diyos, magkano yung kasal? Ha? Ang gusto ng Diyos, maikasal lang kayo. Amen po ba? Amen. Yung gagastusin nyo sa wedding, itabi ninyo para sa pasimula ng inyong pag-asawa. Amen. Ang masarap, di ba? Tayo pa namang mga Pilipino, di ba? Nag-imbita ng isa, yung isa mag-imbita rin ng isa. Bro, yung sino yun? Sabi ng sino yun? Hindi ko rin kilala. Ganon tayo, mga Pilipino. Amen po ba? Nagsama ng isa sasama yung buong barangay. Kaya kung tayo problemado di ba yung mag-asawa? Sino ba kaya? Hindi ko kilala. Amen? Tsaka isa pa mga kapatid, amen? Bakit hindi mo na kailangan yung talagang masyadong gumastos? Hindi ka naman artista. Artista yun lang. Mukha lang artista. Amen? Hayaan nyo na sa kanila yun. O tignan nyo mga kapatid. Diba, susi ba sa marriage yung mahal ng ginastos? Ang daming celebrities, ang mahal ng kasal, naghiwalay din. Hindi yun. Kaya, kahit yung pinakasimpleng paraan, magpakasal. Kung talagang legally, officially, formally, ay kasal. Amen? Hallelujah. Pero kung may budget naman kayo yayamanin, wala din naman problema. Amen po ba? Depende sa inyo, basta palaging practical. Amen po ba? So ngayong umaga mga kapatid, hallelujah, pag-usapan naman natin, ano ang kasunod pagtapos maikasal? So una kanina, dapat magpakasal. Pangalawa, amen, instructions for marriage. Anong sunod? So pastor, naikasal na kami, what's next? Amen? Sa mga mag-asawa at mag-aasawa na narito, may tanong po ako. Sino sa inyo ang gusto ninyong mapabuti, maging maayos at matagumpay ang inyong pag-aasawa? Anak. Amen? Sino po? Sa mga mag-asawa na narito at mag-aasawa na narito. Sino ang gusto ninyong maging maayos, mapabuti, maging matagumpay ang inyong pag-aasawa? Amen. Una,
Pag sinabing una, mahalaga, kauna-unahan, isalin nyo palagi ang Panginoon. That's number one. God must be involved. Siya ang may author ng marriage, mas alam niya kung paano mapapabuti ang inyong pagsasama. Amen po ba? Amen. Pag sinabing author, may akda. Siya ang nagpasimula. At dahil siya ang nagpasimula, alam niya lahat ng liku-liku sa marriage. Amen po ba? Ang unang pag-aasawa sa Bible, kinabibilangan ng lalaki, ng babae, at ng Diyos. Ganon din ang nangyari sa ating main text, John 2:1-2. Pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Cana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus at naimbitahan din sina Jesus at ang mga alagad niya. Alam niyo mga kapatid, listen. Ang tamang gawin, imbitahan niyo rin si Jesus sa inyong pag-aasawa. In-invite, alam niyo yung ang greatest guest ng mag-asawang ito, ang pinakatama nilang ginawa sa kanilang kasalan, in-invite nila si Jesus. Because Jesus must be placed at the center of your marriage. Amen? Bakit dapat kasali ang Panginoon? Dahil alam ng Panginoon na kakailanganin ninyong mag-asawa ang tulong ng Panginoon. Amen. Alam ng Panginoon, kakailanganin nyo siya. Ang kanyang tulong. Amen? Because there is no perfect marriage. That's why we need the perfect God to help us in our marriage. Amen? Walang perpektong pag-aasawa. Kaya kailangan natin ang perpektong Diyos para tulungan tayo sa ating pag-aasawa. Amen? Kaya napakahalaga mga kapatid sa mag-asawa, yung magkasamang dumadalo ng church. Magkasamang nagpupuri sa Panginoon. Magkasamang nananalangin. Magkasamang nakikinig ng salita ng Diyos. Magkasamang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Dapat kasali ang Panginoon palagi sa ating pag-aasawa. Ikalawa, mga kapatid, amen, kung gusto mong maging maayos ang inyong pag-aasawa, huwag kang maging makasarili. Amen. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga mag-asawa na narito, kung gusto mong mapabuti ang inyong pag-aasawa, may mga oras na bababaan mo ang iyong pride. Amen. Ouch! Amen. Tumahimik ata. Amen. Hindi sa lahat ng oras ay ikaw dapat ang nasusunod at palaging nananalo sa argumento ninyong mag-asawa. Yes, darling. Hindi ikaw ang palaging nasusunod, palaging panalo Amen. sa inyong mag-asawa. Oh, may... Dito talaga nagkakabuhin sa church. Para po sa mga mag-asawa, seryoso po ito. Pag alam mong mali ka, tanggapin mo na nagkamali ka. Amen. Huwag kayo magsikol, nagsisikol. Nakikita dito sa... Ito pa, isa pa. At humingi ng seryosong tawad sa iyong asawa. At ikaw naman, na hinihinga ng tawad, ay magpatawad. Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen? Ipinapangarap ko po ito para maging maayos sa mga pag-uwi niyo mag-away. May kinukwento ko kay Pastor. Wala. Pagpasok sa akin, may lakay sa mga. Ang ganda ng sinabi mga kapatid ni Ruth Bell Graham, asawa ito ni Billy Graham. A good marriage is the union of two forgivers. Is God. Ang maganda daw pag-aasawa ay kinabibilangan ng dalawang marunong magpatawad. Although, praise God. Kasi alam nyo mga kapatid, bakit kailangan mo magpatawad?
Dahil sigurado, 100% yung asawa mo, magkakamali yan. Yes. Tama. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Kaya dapat mga kapatid, nga, kang maging makasarili, dapat marunong kang magpatawad. Amen? Kaya yung sinabi sa Bible, amen? Amen? Ito, act of unselfishness ito. Ephesians 5:22. Mga babae, o mga sister, sino po mga sister dito? Mga asawang babae. Magpasakop kayo sa inyong asawa. Grabe, every time na binabanggit ko talaga ito, tumatahimik. Biglang na ano, sa silent. Baliktad eh. Di ba kayo, di ba? Mga sister, amen! Di ba sabay-sabay, pero pakitas kong basahin. Nagyukuan eh. Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Bakit kaya every time na binabasa ito, no, tumatahimik bigla? Baliktad kasi pastor. Ephesians 5:25. Mga lalaki, o sino naman dito? Mga lalaki. Asawang lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa. Hindi bugbugay na. Mga kapatid, pigrin niya, magpasakop, mahalin. Act of unselfishness. Galing ng Bible, ano? Gusto niyo maging matatag yung pagsasama sa mga ladies? Ang sinabi ng Bible, magpasakop. Ano ibig sabihin ng magpasakop? Yun nga, yung ibababa mo yung sarili. Wala talaga nag-iintan na. Lord, umusap ka sa mga babae. Ito Panginoon ang tamang, amen, divine order ng marriage. Di ba? Yun nga kanina eh, papabaan mo yung pagpapasakop. Yun ang duty na binigay sa mga misis. At sa mga lalaki, mahalin ang iyong asawa. Ako selfishness din yun. Di ba? Hindi puro ikaw. Ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, ang totoong nagmamahal, nagbibigay. Ay, di ba? Unselfishness. Mahalin. Paano ba sasaya yung aking misis? Amen. Ano ba ang gusto niya? Ano ba magpapaligaya sa... Amen po ba? Kaya ito yung pangalawa. Gusto nyo maging masaya ang inyong pagsasama, hindi pwede ang selfish. Sabi ko, hindi pwede ang selfish. Pag selfish ka, asahan mo, lagi kayong rambulan. Amen? Ikatlo, mga kapatid, isa na natin, dapat priority mo na ang iyong asawa. Ang successful marriage ay nangangailangan ng maraming oras sa isa't isa. Ang sabi ko, ang successful marriage ay nangangailangan ng maraming oras sa isa't isa. Listen, sa mga mag-asawa na narito, sino po dito ang mag-asawa? Siyempre, makinig na rin yung mga singles. Gusto ko lang po, makinig muna mga kapatid, gusto ko lang po ipaalala sa inyo, sa mga mag-asawa na narito, hindi na po kayo binata at dalaga. Ibig sabihin, mas lamang na dapat ang oras sa asawa mo kaysa sa kaibigan mo. Amen. Reminder lang po baka nakakalimutan mo, may asawa ka pala. Namumuhay binatang dalaga ka pa rin. Priority mo na. Mas lamang na dapat ang oras mo kaysa sa iyong hobbies. Sa oras mo sa asawa mo kaysa sa iyong hobbies. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Mas lamang na dapat ang oras mo sa asawa mo kaysa sa iyong trabaho. Maganda nga ang trabaho mo, wala ka namang oras sa asawa mo. Maniwala ka, hindi mag-work ang inyong marriage. Believe me, kailangan ng time ang marriage. Pansinin nyo mga kapatid, yung isa nag-a-abroad, di ba? Maraming porsyento naghihiwalay.
Bakit? Lack of personal time and lack of physical affection. Tama ba? Ang nag-abroad, umiiwalay, malaking porsyento hindi nagkakaiki ang kanilang marriage. Tingnan mo, yung isa nakakahanap ng isa. Bakit siya naghahanap ng isa? Kasi yun may time sa kanya. So, niniwala na kayo? Priority mo na ang iyong asawa. Amen? Sa madaling salita, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, mahalaga po ito. Sa lahat ng mga mag-asawa, may mga bagay na i-give up mo. May mga bagay na i-give up mo. Sabi ko, may mga bagay na i-give up mo. Amen. Para mapabuti, maging maayos, at maligaya ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Kung dati, di ba, palatambay ka sa mga barkada, Hindi na. babawasan mo yun. O, hindi ako nagsabi, sinanay, pati daw bisyo, tama. Amen? At isa pa mga kapatid, ito, patawad sa mga magulang. Pero para sa mag-asawa na narito, o listen, patawad ulit sa mga magulang, hindi ako nagsabi. Amen? Sa mga mag-asawa na narito, mas priority mo na ang iyong asawa kaysa sa iyong magulang. Napalunok yung ibo. May naghanap po kayo ng Bible verse, Genesis 2:24. Yan ang dahilan na iiwan ng lalaki kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa. At silang dalawa ay magiging isa. Silang dalawa magiging isa. Amen. Nasa Bible. Nasa Bible. Ito ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa. Iiwan ng mag-asawa ang kani-kanilang magulang. Nandiyan pa po ba kayo? Pero hindi ito yung magagalit ka sa iyong magulang. No! Amen. Ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, amen, ito ay yung pagbubukod. Amen. Dahil bumubuo ka na ng sarili mong pamilya. Yan pa po ba kayo? Nasa Bible. Hindi yan ano ni Pastor Timothy. Hindi yan opinion. Hindi ko yan gawa-gawa. Ang Diyos ang naglatag niyan. Gusto mo magkaroon ng maayos na inyong pagsasama? Umiwalay kayo. Bumukod kayo. Pastor, bakit kailangan bumukod ang mag-asawa? Dahil isa lang dapat ang hari at reyna sa bahay. At kayo yun. Tama po ba? Alam nyo ito mga kapatid, huwag kayong magmaang-maangan. Ibig sabihin, yung walang sumisita, amen, nagbabawal sa mga gusto nyong gawin. Mga kapatid, napakasarap gumalaw, kumilos ng malaya. Patawarin niyo po ulit ako, mga magulang, mga in-laws, mga biyanan, pero marami kasing mga in-laws, mga biyanan, yung mga pakilamero. Amen. Pakilamera. O, di ba? Alam talaga ng Diyos, mga kapatid, alam ng Bible. Mga kapatid, karunungan ito, ang Diyos ang nagsasabi, wisdom ito. Alam nyo ito, hirap nang magtanong, sino sa inyo tumira na sa bahay ng inyong mga in-laws? Di ba? Ang ano ba? Ang tawag doon, malaya ka bang gumagalaw, kumikilos? Di ba? Alam mo, mahiga ka lang sa sopa? O, tingnan mo, yung asawa mo, tamad doon. Sa sopa. Pero, di ba, tamad agad, pwede mo pagod lang, di ba? O, di ba, alam niyo na ngayon kung bakit? Alam niyo na ngayon kung bakit? Di ba? O, hindi mo yung asawa mo. Ano ba yun? Di ba? Tingnan nyo mga kapatid, yung may ganito pa. Di ba, mag-usap kayo. Alam mo, yung nanay mo, di ba, lagi nagsasabi, ganito, ganyan. Sana kayo na nag-asawa. O, di ba?
Di ba? Marunong ba ang Diyos? Marunong ang Diyos. Mga kapatid, maniwala kasi, mahal po namin ang aming mga magulang. Mahal po ninyo ang inyong mga magulang. Pero ito ang instructions na binibigay ng Diyos sa mag-asawa. Hihiwalay. Pero kung gusto mo magka-problema ang inyong pag-asawa ka humiwalay. Believe me mga kapatid, lagi niyong pagtatalunan yan. Lagi niyong pagtatalunan yan. Kung mama mo, wala na ibang ginawa, kung sinita ako dito. Yun nga eh, di ba? Amen. At tingnan nyo kami ngayon ni Rolly. Nasa Mandalo yung aming mga magulang, nasa Pateros kami, bumukod. Nasabi ng Bible eh. Ayos yung aming pagsasama. Wala yung nakikialam. Di ba? Kung dumaan ka lang, o saan ka na naman pupunta? Sabi mo, nakabuan na, patalam nyo. Ano ba yun? O di ba? Malaya kami nakakagalaw ni Rolin. Sa aming bahay, munting kwartos taas, ako ang hari, siya ang reyna. Walang nakikialam. Alam nyo, amen, ulitin po namin, mahal namin ang mga magulang. Diba? Bisita, nakikita kami, pero mga kapatid, bumukod. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. Sino po sa inyo nakabukod? Amen. Praise God. Praise God. Tama, maayos yun yung ano, di ba? Kayang gumalaw, may peace of mind. Komportable. Amen. Hallelujah. Okay, wag po kayong magalit mga magulang. O pakinggan nyo ulit, wag po kayong magalit mga magulang. Pero, hayaan po ninyo ang inyong anak at manugang na matuto sila sa kanilang binubuong pamilya. Amen. Di ba po ba kayo? Hayaan nyo. Kami, inahayaan na kami ng magulang namin. Amen. Diyan pa po ba kayo? Hindi yung mag-asawa na kayo, mama, gano'n na. Puro mama pa rin, no? May asawa na. At ikaapat, mga kapatid, hallelujah, maging open kayo sa isa't isa at tanggapin ninyo ang kapintasan ng isa't isa. Kasi yung napangasawa mo, sabi ko nga, hindi ang perpekto. Amen? Sa ating mga Pilipino, ang courtship ay, ang tawag ay ligawan. Totoong totoo. Nililigaw ng isa yung isa. Amen? Sa ligawan po kasi, ang pinapakita lang palagi ay yung magandang pag-uugali natin. Huwag na po tayo maglokohan. Tama po ba? Amen? Kaya ngayon iba sa inyo, nagsisisi na ngayon. Natawa ko. Na, bola ka. Nabola. Sabi mo, hindi na. Kasi nagliligawan kayo eh. Sa may dahan. Naligaw. Amen. Pero mga kapatid, makikilala mo ang totoong pagkatao ng nanliligaw sa'yo o nililigawan mo kapag naging mag-asawa na kayo at nagsama na sa isang bahay. Na yung asawa mo, amen, malakas kumutot, malakas kumili, malakas kumain. Pero nung nag-date kayo, di ba yung kain niya? Kung mag-asawa na kayo, kulang 1 kilo. Pero ngayong umaga mga kapatid, ang tanong, nang malaman mo ganun pala ang asawa mo, tatanggapin mo pa rin ba siya? Dapat, listen, dapat. Bakit, pastor? Kasi no choice ka na. Kasal na eh. Nandiyan. Hindi na pwedeng ibalik. Sorry po. Biro na biro. Pero mga kapatid, yung talagang dapat, tanggapin mo pa rin siya.
Wala na. Amen. Tingnan nyo si Adan at si Eva, Genesis 2:25. Nang panahong iyon, kapwa hubot-hubat ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Ang ibig sabihin po nito na sila'y hubad, nakikita nila ng hayaga ng isa't isa. Nakikita nila ang kahinaan, kapintasan ng isa't isa, pero hindi sila nahihiya o hindi nila ikinakahiya ang isa't isa. Diyan pa po ba kayo? Open sila sa isa't isa at wala silang itinatago. Alam niyo mga kapatid, yun ang isa sa kailangan para maging matatag at masaya ang inyong pag-aasawa. Listen, dapat alam lahat ng asawa mo ang tungkol sa'yo at hindi ka nagtatago o naglilihim. Yun na. Nagtinginan na sila. Sila to. May sikreto ka ba? Amen? Kaya pakinggan nyo ito mga kapatid. Pakinggan nyo ito. Sa lahat ng mga mag-asawa na narito. Kaya alam nyo ang dapat, mga couples, mga mag-asawa, hindi lang kayo dapat mag-asawa. Dapat mag-best friend din kayo. Sino po ba kayo? Hindi lang kayo dapat mag-asawa, mag-best friend din kayo. Ano ba ang best friend? Nagsasabihan ng mga sikreto. Di ba yun ang best friend? Palaging magkausap, palaging magkasama. Amen? Diyan pa po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Kasi yung iba mga kapatid, mas alam pa ng kapitbahay nila yung tungkol sa kanya kaysa sa asawa niya. Kayo dapat ang mas nakakaalam ng tungkol sa inyo sa mga bagay-bagay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Itong apat na ito mga kapatid makakatulong para maging maligaya at tumatag ang ating pag-aasawa. Ito ang magtatapos. Amen. Susunod na lang yung third point. Amen. Sabi ni Dave Willis, great marriages don't happen by luck or by accident. They are the result of a consistent investment of time, yes. Thoughtfulness, of course. Forgiveness, 100%. Affection, prayer, mutual respect, and a rock-solid commitment between a husband and a wife. Amen? Ito daw ang kailangan mga kapatid. Ang great marriage, hindi daw nabubuo ng sinuwerte lang. Sinuwerte lang kami kaya maayos yung pag-aasawa namin. Walang ganon. Ang maayos na pagsasama ng pag-aasawa ay tinatrabaho. Ini-effortan. Amen po ba? Kaya ngayong umaga mga kapatid, this is the value of marriage. Amen? Hallelujah. Sayang yung third point, blessings in marriage. Alam niyo mga kapatid, ang favor, blessing ng Panginoon nasa mag-asawa. Sabi ko, ang blessing at favor ng Panginoon sa dalawang taong nagsasama ay nandoon sa mag-asawa. Amen. Amen. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayong umaga, habang bawat isa'y nakayuko, praise God, Panginoon, ang hindi ko po nagawa, ikaw ang gumawa, O Diyos. Makita po nila lahat, Panginoon, ang mga mananampalataya, mga mag-asawa at mga mag-aasawa, Panginoon, na mahalaga ang marriage, O Diyos. Hindi ito dapat sinisira, tinatapon, Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga ng pag-aasawa, Diyos. Ang nais mo pa rin hanggang sa oras na ito ay ang lalaki at babae na nagmamahalan ay magpakasal. Pumasok sa isang sagradong tipanan ng pag-aasawa kasama ka, Panginoon. Meron po ba kaming first time ngayong umaga? Isa naming imbitahan ito sa harapan. Amen. Hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus. Hindi po kami dito nangangaral ng panibagong sekta, panibagong relihiyon na inyong kabibilangan. Ang ipinapangaral po namin ay personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus Christ. Amen. Hindi po ito pag-alib sa isang relihiyon. Hindi po relihiyon ang kailangan ng tao. Ang kailangan po ng tao, amen, ay Diyos. Amen. And that is Jesus Christ. Personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Amen. Wala pong relihiyon na makapagliligtas sa tao. Amen. Walang relihiyon na makapagdadala sa tao sa langit. Si Jesus. Amen.
ang kaligtasan, ang maghahatid sa atin ng kaligtasan, makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Praise God. Salamat, Panginoon, sa tatlong kapatid namin ito, O Diyos, na aming bisita ngayong umaga, na tumatanggap sa iyo, Panginoong Isus, mangusap, magpakahayag ka sa kanila. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, amen. Praise God. The value of marriage. Hallelujah. Hanggang ngayon, napakahalaga sa Diyos ng marriage. Hanggang ngayon, hindi yun binago ng Diyos, hindi yun sinira ng Diyos, hindi yun pinalitan ng Diyos. Nalulugod ang Diyos, hallelujah, kapag merong lalaki at babae na pumapasok sa sagradong tipangan ng pagpapakasal, magiging mag-asawa. Dahil yun ang disenyo, ideya, at kalooban ng Diyos para sa isang lalaki at isang babae na nagmamahalan. Amen? Ngayong umaga, mag-altar call tayo. Praise God. Lalo na sa mga couples na narito, nalangin kayo ng sabay. Amen? Imbitahan niyo ang Panginoon sa inyong pag-aasawa. Kailangan niyo ang tulong ng Panginoon. Kailangan niyo ang karunungan ng Panginoon. Praise God. Binubuksan po natin ang ating altar. Ganon din sa mga singles na narito. Ipanalangin mo na ang iyong magiging asawa o ikay darating ang araw, ikaw din ay papasok, amen, sa pag-aasawa, sa marriage. Praise God. Ilapit nyo sa Panginoon. Praise God. Praise Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Lord, touch every heart sa Panginoon, pagpalain mo, Diyos, bawat relasyon, Panginoon, ng mag-asawa na narito, Panginoon, bless every marriage, Panginoon, Diyos. We need your help, Lord. We need your wisdom, Panginoon. Hallelujah. Makialam ka, O Diyos, sa bawat mag-asawa na narito. Ikaw ang mag-ayos. Panginoon, magpatataga ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Glorify your name. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Ay, po'y magsitayong lahat. Kay buti-buti. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat, kung magmahal. Ang iyong kaawaan, ang iyong kaawaan ay magpawalang. Pinupuri habang nakataas ang ating kamay. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Simulan natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. So, dakila o Diyos. Salamat sa iyong ginawa. Sa umagang ito, we give you glory, we give you praise.
praise, hallelujah. Nalangin tayo mga kapatid, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, sa mga salita mo, O Diyos, na naipangaral na tunay, na kailangan namin, lalo na sa mga mag-asawa na narito, Panginoong Diyos. Hinihiling po namin, Panginoon, ang bawat mag-asawa na narito, Panginoong Diyos, pagpalain mo, Panginoon, ang aming pagsasama, Panginoon, bilang asawang lalaki, asawang babae, husband and wife, Panginoon, ikaw ang patuloy na sumali sa aming pag-aasawa, maging maayos, maging maligaya, maging matatag, Panginoon. Hindi lang ngayon, Panginoon Diyos, kundi kahit ilang taon, Panginoon, ang lumipas, ay maging mahal na mahal pa rin namin ang asawang ibinigay mo, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa ginawa mo. Ganon din, Panginoon, sa mga singles na narito, Panginoon, tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang makakasama, Panginoon, sa buhay. Pagdating ng panahon, Panginoon, maging maayos din ang kanilang marriage, O Diyos. Makahanap sila ng asawa, ng katuwang, ng makakasama na nakakakilala din sa iyo at may personal na relasyon sa iyo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat. Ingatan mo pong bawat isa sa umagang ito. Pagpalain ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Gabayan kami, Panginoon, sa isang buong linggo muli na aming kahaharapin, Panginoon. Kasama ka namin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Ingat po ang bawat isa sa inyong pag-uwi at pagpala.